Mga kapuso, ang Pilipinas po ang isa sa pinakatiwali o pinakakorap na bansa sa Asia. Base po yan sa survey ng Political and Economic Risk Consultancy of... Pero may mga malikot ang isip na di maiwasang magtanong. Pag-iwas lang daw kaya ang mga karamdamang ito para makaligtas sa kondisyon ng tunay na kulungan. Perceived to be the most corrupt president in Philippine history. In the past few years up to today, we have watched how corruption has become endemic, massive, systemic, and rampant in our politics. Hindi ka pa ba nagsasawa sa mga ganitong balita? Ang media ay isang instrumento na nakalaan upang magbigay impormasyon, maghikayat, at magbigay libangan. Ang media ay may malaking parte sa pagbibigay impormasyon tungkol sa mga pamamalakad ng gobyerno. Sa kasalukuyan, malaking porsyento ng nire-report ng media ay tungkol sa katiwalian at korupsyon. Pero hawak pa rin natin kung ano ang mga ire-report ng media. Hindi kinakailangan mag-focus sa puro negatibong balita. Halimbawa, maaaring gamitin ang media upang ma-improve ang accountability at transparency. Ano ba ang accountability at transparency? Ayon kay Shedler, mayroong accountability kung inaako ng mga public officials ang kanilang mga responsibilidad sa kanilang mga tungkulin at kung kusya nilang tatanggapin ang nararapat na parusa ng kanilang pagkakamali. Ang transparency ay ang pagbibigay ng mga nararapat na impormasyon sa publiko at pagiging bukas sa mga tanong at opinyon ng mga mamamayan. Importante ang accountability at transparency sa gobyerno para ma-establish ang trust sa pagitan ng mga mamamayan at mga opisyal nito. Mga iba't ibang media na pwedeng makatulong sa pagkakaroon ng accountability at transparency. Newsletters, bulletin boards, TV news programs, AM radio stations, websites, at ngayon, maaari na din gamitin ang texting. Ilan sa mga halimbawa kung saan ginamit ang texting ay Citizen Patrol ng TV Patrol World, Boto Mo, Ipatrol Mo ng ABS-CBN, Text Serve ng Naga City. Sa Naga City, maaaring i-text ng mga tao ang kanilang mga reklamo, opinyon, suggestions. Dahil dito, mas napapadali ang komunikasyon sa pagitan ng gobyerno at ng mga mamamayan. Na-improve din nito ang accountability at transparency. Kaya hinihikayat namin kayo na gumawa ng programang gumagamit ng texting upang ma-improve ang pagmamalakad sa inyong barangay. Bakit text messaging? Ito ay mura, may wider coverage, mas mabilis ang feedback, at mas madaling gawin. Kaya kung kaya ng Naga City, kaya nyo rin.